Kinasuhan na sina Sara Diskaya at siyam na iba pa kaugnay sa isang ghost flood control project sa Davao Occidental. Binababantayan naman sila ng Pangulo sa mga otoridad para huwag silang makatakas. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Ang multong flood control project na ito sa Jose Abad Santos, Davao Occidental ang nagpamura noon kay DPWH Secretary Vince Dizon. Hindi ka na naawa dun sa mga estudyante dyan, saka yung mga tao dito. Hindi mo ba sila iniisip? Bakit ka nagbayad ng hindi complete? Higit 2 buwan matapos inspeksyonin ang proyektong ginastosan ng halos 100 milyong piso, ngayon mananagot na raw ang mga dapat managot dyan. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos pa ang nag-anunsyo niyan. May mga private at public na individual na pinangalanan sa reklamo na kinabibilangan ng sa St. Timothy, si Cesara Rowena C. Diskaya at Maria Roma Angeline D. Rimando. Kabilang nga riyan si Sara Diskaya na siyang may-ari ng St. Timothy Construction Corporation na nasa likod ng naturang ghost project. Ayon kay PBBM, January 13, 2022 nang makuha ng kumpanya ni Diskaya ang proyekto, panahong hindi pa si PBBM ang Pangulo. Pero nitong Setyembre nga ay nabisto ng CIDG at DPWH ang totoo. Ang proyektong ito na sinasabing natapos noong 2022 ay hindi kailanman nasimulan. Bukod kay Sara Diskaya, isa pang opisyal ng St. Timothy at 8 DPWH officials ang kinasuhan ng non-bailable o walang piyansang malversation through falsification, pati na paglabag sa Republic Act 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Umpisa pa lang ito. Marami pa tayong ipapakulong at marami pang magpapasko sa kulungan. I have directed DILG and the PNP to ensure that they know the whereabouts of Diskaya at nung iba pa para paglabas ng arrest warrant ay maaresto na sila kaagad. Alinsunod sa utos ng Pangulo, plano ng Office of the Ombudsman na humiling ng whole departure order laban sa mga kinasuhan. Isinailalim na rin sa preventive suspension ng mga DPWH officials. Ayon pa sa Ombudsman, nasa salary grade 25 pababa lamang ang mga sangkot na opisyal ng DPWH. Dahil dyan, hindi sila sakop ng Sandigan Bayan. Kaya naman sa Digos City Regional Trial Court sa Davao del Sur isinampa ang kaso. Mabigat ang ebidensya laban sa kanila, lalo't may mga pinekeng dokumento raw para makakurakot ng milyon-milyong piso. They are found to have falsified accomplishment reports, issued fraudulent billing documents, and endorsed disbursement vouchers that triggered the release of the entire project cost. Ang PNP naman nakahandang umaksyon oras na ilabas ang arrest warrant. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.